Posibleng mawala o magbago ang coastline ng Pilipinas dahil sa patuloy na pagtaas ng sea level sa mga nakalipas na taon. Ito ang sinabi ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA Physical Oceanography Division Hydrography Branch Chief Dennis Bringas sa Laging Handa Public Briefing. Anya, sa ulat ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, 3.4 mm per year ang pagtaas ng global sea level. Nakikita natin of course, land loss. Mawawala ang coastline, maiba ang coastline, no? Then, siyempre, madi-displace yung mga nakatirang tao dyan sa coastline na yan. So, there's a displacement. Maliban dito, maaari rin anyang maapektuhan ang ilang marine life. Sa datos naman ng NAMRIA sa sea level sa Metro Manila, mula 1901 hanggang nitong 2022, umabot na sa 8.4 mm per year ang average nito. Ilan naman anya sa posibleng dahilan ng pagtaas ng sea level sa Metro Manila ay ang man-made activities. The case of Metro Manila is localized. So ito na yung pumapasok yung mga man-made activities o tinatawag na anthropogenic activities, no? Ito yung mga gawain na ng mga tao, gawain na natin, no? Ito yung nandyan yung land subsidence, nandyan yung deforestation, nandyan yung well, hindi ko inimbento to, yun ang sinasabi, nandyan yung land reclamation, nandyan yung pagsisira ng mga vegetation, yung mga wetlands. So yan po ang posibleng factors kung bakit nagkakaroon ng pagtaas ng level ng tubig. Nilinaw naman ni Bringas na hindi pare-pareho ang pagtaas ng sea level sa buong bansa. Kaugnay nito, maaari niyang makatulong ang publiko sa pagpapabagal ng pagtaas ng sea level sa pagbabawas ng man-made activity. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Codnita, SMNI News.